Tumayo po ang lahat. Liwanag na sumisikat, salitang buhay ng lahat. Alleluia, Alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, hindi mawawala kahit kailan ang mga sanhi ng pagkakasala. Ngunit nakapangingilabot ang sasapitin ng taong panggagalingan nito. Mabuti pa sa kanya ang bitinan ng isang malaking gilingang bato sa leeg at itapon sa dagat, kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito. Kaya't mag-ingat kayo. Kung magkasala ang kapatid mo, pagsabihan mo. At kung siya'y magsisi, patawarin mo. Kung makapito siyang magkasala sa iyo sa maghapon, at makapito ring lumapit sa iyo at magsabing, nagsisisi ako, patawarin mo ako. Sinabi ng mga apostol sa Panginoon, dagdagan po ninyo ang aming pananalig sa Diyos. Tumugon ang Panginoon, kung maging sinlaki man lamang ng butil ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo sa puno ng sikomorong ito, mabunot ka at matanim sa dagat, at tatalima ito sa inyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po ang lahat. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po sa lahat ng mga nasa barangay, sa lahat ng kanilang mga nasa tahanan na nagsisimba. Magandang gabi po. Kasama po kayo sa aming pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating parokya. Aral tungkol sa katangian ng isang alagad ng simbahan ang itinuturo sa atin ng ating mga pagbasa sa araw na ito. Sabihin nyo nga po, taong simbahan. Yan ang tinuturo na katangian sa atin ng ating mga pagbasa sa araw na ito. Sino po ba ang mga taong simbahan? Taas nga ang kamay. Taong simbahan ba kayo? Pues, siyempre. Kung nagsisimba ka, taong simbahan ka. Kung ikaw ay binyagan, taong simbahan ka. Kung ikaw ay naglilingkod sa simbahan, taong simbahan. Kung ikaw ay pare, obispo, kahit Santo Papa, ikaw ay taong simbahan. Lahat tayo ay taong simbahan. Ngunit mayroong katangian ang sinasabi sa atin para maging isang tunay na taong simbahan. Sa unang pagbasa, inisa-isa ni San Pablo sa sulat niya kay Tito
kung paano pumili ng isang alagad ng simbahan. Ayon kay San Pablo, ang isang alagad ng simbahan ay dapat, tingnan natin iisa-isahin natin, pakiramdaman nyo, pakinggan ninyo kung kayo ba ang tinutukoy nito. Okay? Handa na po ba kayo? Hello? Nakapikit ka na, Nay, Paanong handa? Dilat. Okay. Sabi ni San Pablo, ang isang taong simbahan o alagad ng simbahan, una, walang maipipintas. Check o X? Ayun lang, no? Bulong mo na lang sa sarili mo, no? Kung ano man yung maipipintas sa'yo, ay dapat babaguhin mo. Ha? Sabi ni San Pablo, ang isang taong simbahan, walang maipipintas. Pangalawa, sabi, minsan lang nag-asawa. Hello. Ilan ang asawa ninyo? Ayun. Kayo makakapagsabi niyan, ha? Hindi ako nagsabi nito. Nakasulat dito. Ha? Kung dalawa ang asawa mo, hindi yan ang taong simbahan. Kung 5 ang asawa mo, hindi yan ang taong simbahan. Father, hindi ko naman inasawa. Binahay ko lang. Ayun. Hindi pa rin yan taong simbahan. Dapat, sabi, kasal. Asawa. Pangatlo, ang sabi, ang taong simbahan, dapat ang mga anak ay mananampalataya at hindi matitigas ang ulo. Sinong may anak na pasaway? Yan. Kaya, swetuhin ng mga anak, ayusin, turuan ang mga anak. Sabi pa sa sulat, ang taong simbahan hindi palalo, hindi maglalasing, hindi mapupusok o gahaman, maibigin sa kabutihan. Sabi, may sariling bait, tapat makitungo sa kapwa, masunurin sa Diyos, marunong magpigil sa sarili. Kailangan matatag sa paghawak ng tunay na aral ng Diyos para maituro sa lahat. Ulit, matatag sa aral ng Diyos. Marami ngayon, no? Maka-Diyos, pero pagdating sa aral ng Diyos, nag-iiba. Sabi, no to divorce. Pero, yes siya sa divorce. Hindi nangangalunya, pero may kabit. Ba't ganon? No to RH bill. No? Pero, nagpapaligate. Hindi tayo pwedeng ganun Ang turo ng Diyos ay turo ng Diyos. Kamusta po ba? Check po ba? O X ang mga katangian natin? No? Maging ako rin, kahit nung sinusulat ko ito, napapalunok. No? Nakakatakot maging alagad ng simbahan dahil yung ating mga narinig, pagiging perpektong nilalang. Sabi ko nga napalunok ako. No? Ako ba ay may sariling bait? Ako ba ay hindi magagalitin? Naku, napapalunok ako. Dahil alam natin na hindi tayo perpekto. Sa dami ng mga tukso sa panahon ngayon, tila ang hirap sundin ng mga listahan ng katangiang nabanggit. Nahirapan po ba kayo? Ako din, nahirapan. Alam nyo, mabuti na lang si Jesus maunawain. Sapagkat sa ating ebanghelyo, sinabi ni Jesus, hindi mawawala kahit kailan ang sanhi ng pagkakasala. Kahit ayaw mong magmura, may mga taong nakakagigil, no?
Kahit ayaw mo magalit, may mga taong talagang ginagalit ka. Hindi po ba? No? Kahit ayaw mo namang mga liwa, no? May mga tao talaga, no? Nanunukso. No? Talaga namang ganyan. Sabi ni Jesus, hindi mawawala kahit kailan ang sanhi ng pagkakasala. Kinikilala ni Jesus yung pagsusumikap ng tao na maging mabuti. Dahil alam niya, hindi maiiwasan ang pagkakasala. Kahit anong bait mo, may nag-uudyok sa atin magalit. Kahit anong tuwid natin, may tuksong dadating. Kahit anong pagtitimpi, may nagtutulak sa atin para gumawa ng mali. Alam lahat ni Jesus ito. Ngunit, sinasabi niya, nakakapangilabot ang sasapitin ng taong paggagalingan nito. Nakakapangilabot ang sasapitin ng taong panggagalingan nito. Sa madaling salita, mayroong kasamaan, pero nakapangingilabot kung sa atin ito manggagaling. Nasa paligid ang tukso, pero kung tayo ang nanunukso, yan ay nakakatakot. Naglipa na ang salungat na aral, pero kung tayo ang nagtuturo nito, mas nakakabahala. Mga kapatid, kung may isang bagay tayong dapat tandaan sa mga nabanggit na aral, ay huwag tayong maging sanhi ng kasamaan. Huwag tayong maging sanhi ng kasamaan. Mahirap magpakabait, pero sana hindi sa'yo magmula ang magalit ang iba. Mahirap maging tuwid, pero sana hindi ka nagtuturo ng baluktot. Mahirap maging tapat, pero sana hindi ikaw ang dahilan ng pangangaliwa ng iba. Sa madaling salita, kung hindi mo kayang maging sanhi ng kabutihan, huwag ka nawa pagmulan ng kasamaan. Ulitin ko po, kung hindi mo kayang maging sanhi ng kabutihan, huwag ka nawa pagsimulan ng kasamaan. Amen?